Para po ito sa mga driver ng ganito pong bao-bao trikes. Kung pasahero, dili ni mo immediate family. Kolorum daw po talaga yung kinakaso sa kanya dahil nga daw po hindi immediate family yung sakay ni sir. Magtatanong lang po ako sa mga taga LTO po, no? Pwede po ba yun, sir, na hulihin po siya ng ganun po yung violation? Kasabot ka sa immediate family. Ayan, ito, maganda to, maganda. Ay, nagkabilis yun, anak. Punuron lang sir, kahit dahil pasahero nga dili ni yung pamilya. Nagkulurong naman, Hindi ka na ako na immediate family. Yo, what's up mga lods? It's Megan Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. May gusto lang po kong talakayin. Ito po yung importante, lalong-lalo na po sa mga merong gantong sasakyan mga idol. Ito po yung tinatawag na bao-bao trikes o yung mga ginagawa pong pampasahero sa iba't ibang lugar na pwede naman po talagang gawin ito kung meron pong prangkisa. Base po kasi sa video na ipapakita ko sa inyo, meron pong enforcer na nanghuli po ng ganto sa lugar po ng Surigao mga idol, kung hindi ako nagkakamali. Base lang po ito sa video na aking napanood. Tingnan po natin kung tama po talaga panguhuli ni Idol Enforcer dito po sa driver po ng bao-bao. Minsan po naging issue na rin po sa amin dito sa Davao City itong mga bao-bao trikes dahil nga po overpricing daw po ito nung simula na po ng face-to-face classes namayagpag nga po itong mga gantong sasakyan. Marami pong nagreklamo dahil nga po sa hindi makatarungang paniningil po ng mga pamasahe dito at yung iba po dito kolorum po talaga. Gumawa agad ng paraan ng mga taga LTO para po matapos po agad itong issue na to. Ganun po talaga kabilis dito sa amin sa Davao City. Kapag may reklamo po kayo mga idol, agad po yung aaksyonan. So eto, punta na po tayo dito sa topic natin. Kasi nga po daw, sabi dito sa video na ito, bawal daw po kasi isakay ang hindi immediate family dito po sa bao-bao trikes mga idol. Galing na rin po ito sa impormasyon na nasabi po ni Enforcer. Tingnan po natin kung totoo nga po ba talagang bawal po. Eto po mga lodi, panoorin po natin yung video. Bisaya po siya pero ang gagawin po natin, ita-translate po natin into Tagalog. Para po ito sa mga driver ng ganito pong bao-bao trikes, sana po magkaroon po ng linaw sa inyo at masagot po ang inyong mga katanungan dito po sa problemang ito. Okay mga lodi, ito na po. Di ko ano, kung sa bilis yun ako. Ayan, sir ka na yung sir. Sige ra, ako ram po na i-post. Ako ram na kung sa bilis yun ako. Ayan, tinatanong po dito ng driver po ng bao-bao trike kung ano daw po ang violation. Sasagutin naman dito ni Mr. Enforcer. Inang ka na ko nga kuluron to sir. Anong kuluro man? Nga na ko papel, na ko lisensya, na ko niya ako ang nasakyanan. Ayan ha, sabi po ni Enforcer, kolorum daw po siya. Pero ginigit naman po nitong driver na meron po siyang lisensya, meron po siyang rehistro, meron po siyang mga papeles. Kasi nga po, kiniklaim po nitong driver, sa kanya lang po yan, private vehicle lang po nila yan, mga idol. Tuloy natin. Pasahero na sir nga dili ni mo pamilya. Di-explain ka na ako. Kuan man sa kong asawa Explain ka na ako immediate family. Ang makasakay sa babao ni mo sir. sa pagkuha na kuha na kong babao. Sir, ba? Ako man Paminaon ay. Eto ha, malinaw po yung sinabi mga idol. In-explain daw po ni Sir Enforcer na hindi daw po pwede yung hindi daw immediate family. Tapos, sabi naman po nitong driver na hindi naman daw po siya namamasahero. Pamilya po niya yung nakasakay dyan. Eto, may sasabihin pa tong si Enforcer mga idol ha. Medyo na-alarma ako dito Kamu ba mahilig ka mo social media? Abi ni mo sir, basi madaot ka sir. Bisan pagdili. Bisan anong mahilig sa media? Sige. Ato ganun kuan unsay violation ako. Eto, lilinawin ko lang Sir Enforcer ha. May karapatan po si driver po ng bao-bao trikes na kumuha po ng video kasi gagamitin po yan as evidence. Total, sa tingin nyo naman, tama po yung ginagawa nyo. Kaya nyo naman pong panindigan yan, sir. Okay? Karang ka na ko lagi. Tanawa ra Kuluro ko. man pa mo violation. Kuluro man na kuluro man ko. Unsa may na anong kuluro? Kikinan takaw gani sir nga kanang imong pasahero dili nimo immediate family. Kolorum daw po talaga yung kinakaso sa kanya dahil nga daw po hindi immediate family yung sakay ni sir. Alamin niyo po sino-sino po yung sakay dito ni sir ng driver po ng bao-bao trike. Be, pakita ko be. Ano di man ako pamilya nga iyaan na sa kong asawa. Nakasabot ka sa immediate family. Ayan, ito maganda to. Iyaan sa kanyang asawa, mga idol. So, tita ng asawa ni Sir Driver po ng bao-bao trike. Tapos, meron pa po siyang isang sakay dito, mga idol. Ha? Sa asa man ang ordinance sa inyo sa Surigao. Oh yes. Sa inyo diri Surigao. Yes. Niagi ra man ko na masahiro. Kung may pagtuso man sir, dili. Niagi ra man ko na masahiro diri sa inyo. Dili ba na pasahero? Pasahiro din na akong mga to sa mong kaliwat. Eto mga idol ordinansa daw po sa Surigao mga idol. Dumaan lang daw po sila dyan, hindi naman daw po yan namamasahero si sir.
May ebidensya pa po siya nakita natin na parang totoo po talaga na sila po ay may pupuntahan lang. Ito po, tingnan nyo mabuti ha. Pasahero lagi naman na, sir. Ako lagi nagliwat. Mga tumis ko nagdamang kami bugas oh. Ayan. Siya, sir. Nagdaming bugas kaya para Kana makita sa mong kaliwat. Kana siya, yung papa, okay, kaya siya. Pero gani mo iyaano ka po, dili sa kini. Yung papa daw po ni driver ng bao-bao trike, okay yan. Pero yung dalawang tita daw po, hindi daw po pwede mga idol. Ito mga idol ha, base lang po ito sa mga sinasabi ni Sir Enforcer ha. Ito nakikita natin dito. So bawal pala yun idol, mga lodi natin na hindi po pwede. Dapat talagang tatay nyo, nanay nyo, kapatid nyo, ganyan-ganyan. Paano nga po, tita nga po ng asawa niya yan, sir? At magtatanong lang po ako sa mga taga-LTO po, no? Pwede po ba yun, sir, na hulihin po siya ng ganun po yung violation? Kahit na po, kitang-kita o klarong-klaro po na nandyan yung tatay, yung tita, may bigas pa po sila. Dadaan lang daw po sila, mga idol. Yan po ang pagkakaintindi ko dyan, ha? Pero pinipilit po ni Sir Enforcer na kolorum daw po talaga. Kasi ang pagkakaalam ko mga idol, kapag tinawag na kolorum ang isang sasakyan, wala po siyang maipakitang dokumento kung ano man po dyan mga idol. At kung namamasahero man po, dapat po talaga meron po siyang prangkisa. Parang ganun po yung pagkakaintindi ko, kaya matatawag na kolorum kung hindi mo mapakita yung mga ganung klaseng dokumento. So dito naman tayo mga idol. Ay nakabilis yun anak. Puno ron lisa kay dai pasahero nga dili yung pamilya. Kolor. Nagkoloro naman Hindi ka hinoon. na ako na immediate family. Kung ganit kuan ni unsay violation na immediate family butang immediate family. Nanaw raw. Sige, sige. Oh, unsay immediate family kay para magkasabot ko. Parang napilitan pa po siyang isulat na po mga idol yung ticket. Meron ako napansin dito kay Kuya Enforcer mga idol. Mamaya sasabihin ko po sa inyo ah. Asa man ang inyong munisipyo diri? Family di ka kasabot. Dili. Tanaw ano mga kuha man ng pamilya nganong na kuan man na. Ina ta kay ligi sir. Ito. Silas gani ka oh. Silas gani ka oh. Dito mga idol, sabi niya, oh, nakatsinelas ka pa, oh. Dito na nagsisimula yung dagdag violation. Kapag hindi sumang-ayon ang lahat mga idol, ito po yung napapansin ko, hindi ko naman po sa nila lahat ha, yung mga enforcer dyan. Kapag hindi po nila nagustuhan yung hinuhuli nila, dadagdagan na po nila yung violation. Nangyari na rin po sa akin yan mga idol, oh. Pero nadaan naman po natin sa usapan ng maayos. Ito na, may violation ng pangalawa si Kuya. Hindi daw po nakasapatos. Tanong ko rin to mga idol ha. Lalo-lalo na po sa kinauukulan sa LTO. Kasi close naman po yung bao-bao trikes. Sa tingin ko, parang hindi naman yata required na magsapatos ka po talaga. Ito lang po sa aking pananaw. Kung ikukumpara nyo naman sa mga private vehicle, kung nakasasakyan ka, bawal po ba talaga ang nakachinelas? Ito tanong lang naman po kasi medyo naano po ko sa batas sa ating bansa, medyo hindi po talaga klaro. Yan po sana ang unahin ng ating gobyerno. Iklaro po ang mga batas na pinatutupad bago nyo po ito i-implement sa ating mga kababayan. O kailangan po namin ng malinaw na explanation para naman po hindi po kami mabulaga. Okay, ito pa. Ya na ako sapatos, ang kuan ra ko. Ya, nako sa Pag-video sir mo sir. nagkuan ra ko rito. Ito na, ito na. Video sir. Sa video. Sa ko. Ako sa ka na driver ko. Pagcheck wa ko na bag kay ni agir ako diri. Ito na mga Lodi. Dito na magsisimula yung two sides of story. Kasi sabi ni Enforcer, magvi-video rin daw po siya. Dito na po papasok yan two sides of story. Tuloy natin. Isunod na mi atong bus. Sir, ayaw na pagsidusilan. Ano Dili man ka magpa-disiplina. Eto mga idol ang ganda pa ng suggest ni Kuya. Kung pwede daw mga idol, wag daw siya pupunta ng syudad. So, pang bahay lang po pala talaga tong gantong klaseng. Ito, masyadong ano sa akin tong bao-bao trike mga idol. Kung hanggang saan po ba aabot ang lokasyon na pwede nyo pong gamitin ito, lalo na po private na binili nyo ito, kumbaga, pampe-personal service yun lang po siya. Yan, NLEX, SLEX, sigurado hindi po pwede yan kasi mayroon po silang requirement. Pero dito mga idol, wag daw po siya papasok ng syudad kapag hindi daw po siya magpapahuli. Yan po yung pagkakaintindi ko. Tuloy natin, medyo magulo to. Ora man ko diri ni ana sila sundi lang ng bus para makatuod mo. Mahilig man kag social media biya ko sa. Sige, video ra man ko kay ako ra man i-post. I-post. Okay. Ako ano sa Ito na. Oh, ikaw nakasinilas gani ka. Ayan na, nabungad ni Sir Enforcer. O, ikaw, nakachinelas ka.
Ganyan-ganyan, bao-bao, pasahero, immediate family. hindi daw immediate family. Nga kuha man ng pamilya. Ako, ay ko no sida, legal. Sige. Okay. Para sila ako sa tan. Tagbidyuhan kay sida. Ipabot ko sa social media nga ako kuno sayop. O sige na salamat, Sir Paredes. Dito na mag-aaway-away yung mga tao kung sino po ba talagang tunay na nagsasabi ng totoo. Pero ito nga po talagang pinipilit ni Lodi, no? Hindi nga daw po siya namamasahero. Ito. Wa, dito na masahero. At cara may sa pamilya. Pupunta lang daw po sila sa kanilang pamilya, mga idol. Para sa akin naman, ito po yung sariling opinion ko dito. Kasi nga po, may ebidensya naman po na tatay at tita naman po ng asawa daw niya. Ito po mga idol, basahin na lang po natin. Definition of an example of immediate family. Even if two people are not connected by marriage but by a civil partnership or cohabitation, immediate family may apply. Members of a person's immediate family may go as far as cousins, grandparents, great-grandparents, aunts, uncle, and even further. So, pwede siya, idol. Saan nyo po nakuha yung hindi po pwede yung tiyahin ng iyong asawa? Pinapay naman, sana po makarating po sa ating kinauukulan to. Ayusin nyo naman po yung mga pinapatupad yung mga batas sa inyong mga syudad. Ito lang po medyo nakakagulo dyan, no? Meron po kasing batas po ng LTO. Gagawa po yung city ng sarili lang ordinansa. Kaya po nagkakagulo-gulo po tayo pagdating po sa paghuhuli ng mga gantong klaseng mga tinatawag po nating violators. So kung dapat naman po siguro, advice ko lang po yung mga nag-iisip po ng mga violation, dapat po isa lang po kayo ng LTO. Kasi dapat sila lang po talaga ang gumagawa niyan mga idol Kaya nga po mga lodi, may ticket po ng city, may ticket po ng LTO. Ang gulo-gulo na po. Paano ba po natawag na Land Transportation Office kung meron po kayong makanya-kanyang mga balaod o ordinansa sa mga lugar-lugar ninyo? Ito lang naman po yung nag-a-advise lang naman po Sana wag nyo po masamain. Sino po ba talaga ang sa tingin nyong tama dito mga idol? Para sa akin mga idol, dito po ako sa nagdadrive po ng Bao-Bao Trikes. Base po sa akin nakita, base rin po sa kanyang explanation, kasama po siya sa immediate family kung tutuusin, okay? Kung yun po yung pinaglalaban ni Sir Enforcer, hindi daw po immediate family. At saka kolorum po, hindi po matatawag na kolorum yan kung hindi naman po namamasahero. Kasi nga po, matibay na ebidensya, tatay at tiyahin po ng kanyang asawa. Yung sakay po, may bigas pa. Stay safe mga idol and God bless you all. Peace.